welcome back to another vlog. At in today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga halaman na unstable ang variegation. Meron din ba kayong mga halaman na nabili nyo siya ng may variegation or variegated siya, tapos nung tumagal-tagal-tagal sa inyo ay naging green na lang siya or parang nag-revert na lang? Yun yung mga halaman na pag-uusapan natin. Meron akong isinulat dito na 9, pero for sure ako marami pang mga halaman na hindi ko maalala kung ano-ano yung mga unstable na variegation. Pero depende na rin sa mga halaman na nabibili natin kung maganda yung genes or yung kanyang pinagmulan. Maybe etong mga i-share ko sa inyo, yung iba nakuha ko na hindi maganda talaga yung kanyang genes or yung mga pinagmulan niya na cuttings or ng mga mother plant niya. Pero karamihan kasi dito is eto din yung mga nirereklamo ng ibang mga nagko-collect. Kung sa inyo magagandang mga halaman nyo or magagandang variegation ng mga halaman na to, good job. Kasi yung sa akin dito, minsan yung iba hindi maganda yung variegation, so nile-let go ko na or ini-out ko na sila kesa dumami pa sila ng dumami. And isa pa sa ginagawa ko, pag hindi maganda yung variegation ng isang plants, is kinakat ko sila para mag-produce siya ng variegation. Pero yung iba, nagkakaroon, yung iba, bumabalik, nawawala, nagiging green na lang siya. Which is, hindi yun yung gusto kong mangyari para sa kanya. Kasi nga, nabili mo siya ng variegated or may variegation ng plant. So, yun yung ina-expect mo. Pero hindi natin may iwasan kasi hindi nga natin alam kung maganda yung pinagmulan niya na genes. So, ang unang i-share ko sa inyo, eto wala talaga ako neto. Pero, marami akong mga nababasa and marami rin ako naririnig na hindi nga daw maganda when it comes to variegation yung ating mga Syngonium mojito. Well, nung nagpunta ako sa Cavite, marami rin akong mga nakitang mojito na nawawala yung variegation nila. I mean, may napuntahan akong cafe or garden cafe na maraming Syngonium mojito. Kaya lang, yung variegation niya wala pa. Nung time na yon, ang presyo niya is nasa 5,000 pa. Maliit pa lang yon. So, parang gustong-gusto kong bumili nun kasi parang nagmamarbling yung color niya or nagmamarble. Parang batik-batik na yung green niya ay may batik na green. Green on green. Parang ganon. Kaya lang, may mga nakita rin ako na hindi maganda talaga siya or mabibili natin siya na good ang variegation pero pag napatubo natin yung mga dahon niya ay nagiging green na siya. Siguro pag sa ibang bansa siya pinalaki or doon sa mga malalamig na countries, yung variegation niya nag-i-stay or nandun pa din. Kaya lang, yung iba kasi na nakikita ko dito is wala na talaga. Para siyang Syngonium na lang siya talaga na color green. Ganon yung mga napapansin ko sa kanila kaya hindi rin ako napabili nito. And then, etong next na i-share ko sa inyo, meron ako nito. Ang ating White Princess. Kung natatandaan nyo, si White Princess ay klase siya ng Philodendron. And etong si Philodendron White Princess, kung natatandaan nyo before, meron akong mother plant na malaki and pinagkakat-kat-kat ko siya. May mga lumabas na variegation nung kinat ko. Pinropagate kumbaga. Kaya lang, ang ending, may lumabas siya ng variegation doon sa unang dahon. Kaya lang yung mga sumunod na dahon, wala na. Wala na talaga, in green na talaga yung variegation niya. I mean, yung kanyang dahon. Meron mga batik-batik na puti, pero hindi kasi yun yung ine-expect ko sa ating mga Philodendron White Princess. Kasi ang ganda niya sa personal nung naano ko na ito nung nakita ko siya. Kaya nga ako napabili nun kasi sabi ko gustong-gusto ko yun. Kaya lang, habang tumatagal siya, napapansin ko nawawala talaga yung variegation niya. Madali siyang dumami or madali siyang i-propagate, madali siyang alagaan. Yun nga lang ang problem ko, yung kanyang variegation nawawala. Nagiging green na lang siya or magkameron man. Siguro, for example, yung dahon na nauna is may white na variegation. Yung mga sumunod na 3, 4, 5 leaves, green siya. And then, susunod ulit doon, merong dahon na lalabas na medyo may puti. Hindi siya, ganun kagandang tingnan. Pag hiwa-hiwala yung variegation niya, mas maganda sana, kada dahon, may variegation siya kahit papano, kaya lang wala. So, hindi ko alam kung nagsisiba ako sa kanya na binili ko siya or okay na lang din. Kasi maganda naman siya, mabait. Yun nga lang, yung variegation is nakukulangan ako. Wow, nakukulangan. Ito namang next na i-share ko sa inyo is isang Philodendron din siya, ang
Thai Sunrise. Sino na ba sa inyo yung may Philodendron Thai Sunrise? Ito, nagustuhan ko rin siya nung before. Kasi yung kanyang variegation, di ba sa iba, ang variegation is either yellow or white. Sa kanya, ang variegation niya, dun sa yellow-green na dahon ng Thai Sunrise is green, dark green. Yun yung pinaka-variegation niya. Kaya lang, ang napapansin ko kasi sa kanya is nawawala yung variegation niya. Ang sabi ng iba, ang ating mga Thai Sunrise daw, hindi daw yun pinapaarawan ng matagal or dapat naka-bright light lang siya para yung variegation niya mag-stay doon. Kaya lang, lahat ng method, ginawa ko na sa aking Philodendron Thai Sunrise. Sabi ko, siguro hindi maganda yung genes nang nabili ko. Ang ginawa ko, bumili ulit ako. Okay siya nung umpisa, kaya lang nung mga pangalawa, pangatlong tubo dito sa akin, nawala na naman yung variegation. Hindi yun yung ine-expect ko din sa kanya. So, inilagay ko na siya sa area na hindi maaraw, naka-bright light lang siya, naka-low light, lahat. Ibinilad ko na rin sa araw, nung time na sabi ko hindi na talaga siya lalabas yung variegation. Ganun pa rin, nawawala pa din. Maganda siya pag binili, oo. Kasi may variegation. Hindi ko alam kung nung binili ko ba siya is import, kaya nandun pa rin yung variegation niya. Kaya lang yung mga sumusunod na dahon kasi nawawala na. Pansinin nyo, pag nakabili kayo na, sana yung iba hindi ganon, katulad ng experience ko sa aking Philodendron Thai Sunrise. Maganda sana kung yung kanyang variegation is nandun pa rin kahit papaano. Kaya lang, yung mga itinutubo niya is nawawala. Sumusunod, batik-batik or splashes na lang ng dark green yung makikita mo sa dahon niya pag tumubo, and then the rest is mawawala na talaga siya. Pero okay lang, maganda naman si Thai Sunrise kasi yellow-green yung kanyang dahon. Yun nga lang yung variegation niya, wala talaga. Huwag kayo mag-expect sa kanya na pagtagal-tagal is yung variegation niya nandun pa din. Nilagyan ko na rin siya ng Osmocote na yung alam nyo, yung mga fertilizer na pang variegated plants. Meron din akong mga binili nun. Hindi rin naman totoo dahil yung aking variegated nga na Thai Sunrise ay ganun pa rin. Hindi pa rin siya lumalabas yung variegation. Kaya itinigil ko na pagpe-fertilize sa kanya ng ganyan. Kaya in general, naglalagay nila ako sa kanilang Osmocote or basta kung ano yung fertilizer na meron ako, yun na lang nilalagay ko. Hindi ko na iniisip kung pang variegated plants ba yun or what. Eto namang next na i-share ko sa inyo, karamihan sa inyo meron na nito, si Marble Queen Photos. Sino na sa inyo may Marble Queen Photos? Hindi ko naman sasabihin sa inyo na lahat ng Marble Queen ko is unstable ang variegation kasi marami naman akong mga Marble Queen dito na meron. Maganda yung variegation. Kaya lang, meron at meron pa rin tayong Marble Queen Photos na nakabili ka or naispatan mo or makakabili ka na hindi maganda yung genes. For example, maganda mo siyang binili, puting-puti talaga. Yung marble talaga yung color niya. And then, pagdating sa'yo, nagkaroon siya ng mga dahon na 3, 4, 5 leaves na green lahat. Ang gawin nyo lang, pag ganun, i-cut nyo. And then, i-propagate. And yung ibang mga reverted or yung mga variegation niya is nawala sa dahon. Ginawa ko doon, kinat ko. And then, tunusok-tusok ko lang. Bumabalik yung variegation niya, pero hindi siya ganun ka consistent kasi meron pa ding dahon na nag-green sa kanya. Kaya pag bibili kayo ng mga Marble Queen Photos, tingnan nyo yung kanyang stem kung marami yung guhit ng puti or ng green, ganon. Ang bilhin nyo is maraming guhit ng puti. Kasi pag sobrang daming guhit ng green doon sa kanyang stem, yun yung may possibility na nagre-revert yung ating mga Marble Queen. Kaya nga, minsan, yung mga unstable na Marble Queen Photos ko is, yun yung pinopropagate ko sa water, and then pag nilabasan siya ng bagong dahon, yung marble na yung color niya, like puti na yung color niya, ginugupit ko yon, and then yun yung tinutusok ko. Hinahayaan ko na lang yung mga green, nandyan lang naman yung green na dahon niya, pero mas maganda sana kung hindi siya magre-revert, no? Meron talaga mga Marble Queen Photos na unstable yung variegation, pero hindi ko lalahatin kasi karamihan naman ng mga Marble Queen Photos ay okay dito sa area ko. Yung Snow Queen natin na photos, okay siya. Hindi siya nagre-revert. Yung Marble Queen Photos lang talaga. Nagiging green siya. Bigla siyang nagiging green.
Ito namang next na i-share ko sa inyo, meron ako nito, kaya lang hindi siya stable yung variegation. Siguro hindi rin maganda yung jeans na nabili ko or nabigay sa akin. Ito yung Syngonium Chia Pense. Maganda sana siya kung yung kanyang variegation is okay. Pero, napansin ko, dun sa isang kakilala ko din, na meron siyang variegated Chia Pense na bili niya ata ng, I think, around 20,000 or basta nasa 5 digits yung bili niya. Yung mga kasagsagan, alam nyo na yung mga kasagsagan ng pandemic or mga ganong level, mahal talaga yung mga plants na kiuso. Ngayon, ang ganda ng variegation. Ako din na-amaze. Maganda yung variegation. Kaya lang, mga napansin ko, habang tumatagal siya, nagiging pa konti-konti na lang yung variegation niya sa dahon. Hanggang sa maubos na niya yung pole, wala ng variegation. So, nagsuggest ako na ikat mo yung mga wala ng variegation, baka sakaling tumubo. Katulad nung nandito sa akin, maganda siya. Green yung kanyang itinubo, mga 2 or 3 dahon. Tapos, pang-4 na dahon under my care, nagkaroon siya ng variegation. Konting variegation. Wala siyang half moon, walang ganon. Mga 1/4 lang ng isang dahon. Ngayon, sumunod na dahon, green na naman. Sunod-sunod, green. Sumunod ulit is, nagkaroon siya ulit ng variegation. Konti na lang yung variegation. So, I think yung jeans na napunta sa akin, hindi maganda. Pero, hindi katulad ng ibang plants natin na kahit bilad mo sa araw, itago mo, okay pa rin, stable pa rin yung variegation. Nakaka-stress din minsan, no? Lalo na pag mahal mong nabili yung isang halaman dahil nga variegated siya. And then, ending nun, pag tagal-tagal sa'yo, nawawala yung variegation. Actually, meron pang nagsabi sa akin na ang isa pa na hindi stable ang variegation is yung ating Monstera Albo. Pero, sa akin naman, okay. Kaya hindi ko siya i-share sa inyo na hindi stable ang variegation kasi yung sa akin, nasobrahan naman sa variegation. Kaya, ang ending, nakaka-stress din kasi na yung mga dulo-dulo ng dahon niya nalalagas. Nalalagas, nagba-brown. So, hindi rin maganda pag sobrang puti or albong-albo yung ating plants kasi katagalan, nagba-brown or namamatay din siya. Mas maganda sa dahon, may green pa rin siya na part para may high chance pa rin na mabuhay siya. Ito namang next na i-share ko sa inyo. Madami rin tayo nito sa garden. Nagtataka lang ako kung bakit maganda yung variegation ng mother nito and then nung pinropagate ko nawawala. Ito si variegated Burl Marks. Philodendron po ito. Meron akong ipapakita sa inyong isa. Ayan. Ito kasi, ang ganda ng mother niya, kasi yung variegation niya is, pati stem niya is okay. Kaya lang, ngayon, hindi ko alam kung bakit, naging green na lang siya. Ito, oh. Nagtataka ako, bakit simula nung nandito siya sa area na to, is pangit na yung kanyang variegation. Maganda naman yung kanyang sunlight dito. And yung ating mga ibang Burle Marks dito is okay din yung variegation. Yung isang pot ko ng variegated na Burle Marks, consistent yung variegation niya. Kaya gustong-gusto ko siya. Hindi ko lang alam kung bakit etong isang to is ganyan. Nagka-green-green na yung kanyang dahon. Tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Green na po yung dahon niya. Ewan ko sa kanya, same mother lang naman yung pinanggalingan nila. Ang isa na lang sa ginagawa ko, dun pa sa isang pot ko ng Burle Marks na variegated, is tinatanggal ko talaga pag nagkakaroon siya ng green sa kanyang pole or sa kanyang puno. Tinatanggalan ko siya ng green, pinopropagate ko, and then pag katagalan, hindi pa rin siya lumalabas yung variegation, nilalet go ko na, ini-out ko na siya. Ang ginagawa ko dun sa magaganda yung variegation, pinopropagate ko rin siya and then pinagsasama ko sa isang pot para mas maganda siya tingnan. Ganun na lang yung ginagawa ko and inihiwalay ko na lang yung mga green part. Ito yung last, Philodendron Brazil. Yes, madami rin nagsasabi sa inyo na ang variegated na ang Philodendron Brazil ay hindi stable ang variegation. Yes, oo, kasi yung ibang mga Brazil ko rin dito ay hindi stable yung variegation kasi nandun lang sila sa area na hindi gaanong naaarawan. Pero guys, pag pinaarawan mo ang inyong Brazil, ay doon nag-i-start na lumabas ang
variegation. Magbigay ako sa inyo ng isang example. Kasi ito, galing din siya sa hindi maganda ang variegation. Kaya nga pinagugupit-gupit ko siya. Kasi yun yung time na hindi sila naaarawan sa area na yun. So, ang ginawa ko ay unti-unti ko silang ini-introduce sa araw ng medyo matagal para mas lumabas ang variegation niya. Ito mga propagation na lang din to. Kasi pinag-iwahiwalay ko sila, or I mean, yung mga mother nila, pinagpugot-pugot ko, or pinutol-putol ko and pinropagate ko, and then magbigay ako sa inyo example. Ito siya nang galing. Ito yung sa dulo. Ayan yung mga variegation niya na hindi maganda kasi nakatago yung ating Brazil dito. But kung papansin niyo yung mga bagong tumutubo dyan, I mean, buong pat na nga yan, ano na eh. Maganda na yung variegation. Tignan nyo, oh. Ang ganda na ng variegation ng Philodendron Brazil natin kasi po nakalagay na sila sa arawan, sa ulanan, ganyan. And eto yung dulo niyan. Tingnan nyo yung dulo. Green na green, di ba? Pero pag napaarawan, yun lang yung technique na ginawa ko kung bakit nagkakaroon ako ng maganda or good ang variegation ng Brazil. Hindi ko alam kung yung technique na ginagawa ko sa ating Philodendron Brazil is yun talaga para lumabas ang variegation or nagkataon lang. Kasi ganun yung ginagawa ko. Pag hindi ko mapaganda ang variegation ng Philodendron Brazil, pinopropagate ko siya either sa tubig. Pag sa tubig kasi na pinropagate yun, ay papaugatan ko lang and then itutusok ko siya sa potting mix. Pero ngayon, dinadirect ko na. Last year kasi, hindi ako gaanong nagpo-propagate ng direct sa lupa kasi konti pa lang yung plants natin. Pero ngayon, pag madami na sila, hindi ka na matatakot na idiretso sila. Kasi mas nabubuhayin ako pag nakalagay siya sa lupa, sa water, yung ating pagpo-propagate. Ngayon, direct na. Kasi makalat, pampakalat din yung may mga tubig-tubig eh. Pero yun lang ang gawin nyo kung hindi maganda yung variegation ng ating Brazil or Philodendron Brazil, propagate and then slowly introduce to sunlight para mas lumabas yung variegation niya. So, sana ganun din yung gawin nyo, or kung may struggle din kayo sa inyong mga plants na hindi maganda yung variegation, especially kung itong Brazil na to, or yung mga marble, yung mga madadali, mga mura, yun yung slowly paarawan mo, patagalin mo sa araw para mas maganda or mas lumabas ang variegation niya. Hindi ko yun masasuggest kung mamahalin yung mga halaman nyo na unstable ang variegation ha, kasi baka masunog. Masisi nyo pa ako. Pero pag sa mga plants ko, kayang-kaya or lakas loob na po pwedeng paarawan yan. Pag sa plants ko, ewan ko lang dun sa mga plants nyo. Basta pag naparami ko na yung isang halaman is nag-aano na ako niyan. Nagpapaaraw na ako niyan. Nagbibilad na ako sa araw ng mga halaman na yon. Pero kung takot kayo or kukunti lang yung halaman nyo tapos unstable pa ang variegation, wag nyo muna akong tularin na binibilad ko sila sa araw ha. Baka maano kayo, mamatay yun, masisinyo ko. Gagawin nyo lang yun pag malakas ang loob nyo. So, ayun lang guys ang ating video for today. Na-share ko lang naman sa inyo kasi may ginagawa ako doon sa kabilang gilid. And, nakita ko yung mga variegated plants ko na hindi na siya maganda or hindi ko na gusto yung inilalabas niyang variegation. Kaya naisip ko gawa natin ng video to para naman ma-share ko din sa inyo kung ano-ano yung mga halaman na hindi nag-i-stay yung variegation. Kasi karamihan dito sa i-share ko rin sa inyo, yun din yung reklamo nung iba. Kaya naman, bigyan natin siya ng content para ma-share din sa inyo. Kung meron naman kayo ng mga nabanggit ko na sa inyo, maganda yung variegation, share tips naman po sa comment box. Nagbabasa-basa naman din po tayo para naman magaya ko din, baka sakaling mag-work sa akin. So, see you on my next video guys. Bye!